US President Donald Trump at ni Chinese President Xi Jinping. Nagkasundo sila mga kapatid kaugnay sa umano'y nuclear weapon ng Iran. Ano tong napagkasunduan nila? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Okay, may bago tayong balitang bibigyan ng opinion at reaksyon. Ayon dito sa balita mula rito sa UNTV News and Rescue, nagkasundo sa maraming bagay sina United States President Donald Trump at si Chinese President Xi Jinping. Ayon sa pahayag ng US President na si Donald Trump, kabilang sa kanilang magkaparehong pananaw ay yung may kinalaman daw mga kapatid sa umano'y nuclear weapon ng Iran. So panoorin natin itong balita para magkaroon tayo ng idea kung ano ba itong napag-usapan nila. About Taiwan, he thinks they cannot have anything to do with what they're doing. We talked about Taiwan, we talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding with both. So nag-usap daw sila tungkol sa Taiwan at marami din daw silang napag-usapan tungkol sa Iran. Kasundo sa maraming bagay sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ayon sa pahayag ng US leader. Sa panayam kay Trump sa loob ng Air Force One bago bumalik ng Amerika, sinabi nitong nanindigan ang Chinese President sa anumang internal na proseso ng kanilang pakikipagtrato sa bansang Taiwan. Okay, so pagdating sa usaping Taiwan, which is itinuturing ng China bilang parte pa rin ng kanilang bansa, matibay at nanindigan ang China doon sa kanilang stand. Dapat sila lang at walang ibang pwedeng makialam sa problema nila dito sa Taiwan. Which is nakikita naman natin talagang matindi ang ginagawang paghahanda ngayon ng China. At ayon nga sa ibang balita na nabigyan na rin natin ng reaction video, talagang tinitiyak ng China na kung sakasakali mang sisiklab ang labanan sa pagitan ng China, ng Taiwan at ng iba pang pwedeng makialam, ngayon pa lang inihahanda na ng China yung tiyak na tagumpay. Ginagawa na nga nilang sanction proof ang kanilang bansa. Tignan natin mga tol, tignan natin sa mga susunod na panahon kung ano mangyayari. Aniya, hindi na siya nagkomento sa bagay na ito bilang pagrespeto sa Chinese leader. Hindi na siya nagsalita tungkol dun sa issue sa Taiwan. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to change your word? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. Tiniyak ni President Trump na hindi din naman nais ni President Xi na umabot sa gyera ang usapin patungkol sa bansang Taiwan. Kaya naman, kaugnay ng planong arms deal, sinabi ni Trump na makikipag-ugnayan pa siya kay Taiwan President William Lai ukol dito. No, I don't think so. I think we'll be fine. He doesn't want to see a war. He feels very strongly. I made no commitment either way. I'm going to make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now is, you know who he is. Nako, medyo alanganin ngayon ang lagay ng Taiwan sa arms deal nila rito sa Estados Unidos. He's running Taiwan. Ano kaya ang magiging desisyon ni Trump? Itutuloy niya kaya sa kabila ng paninindigan ng China na dapat walang nakikialam o hindi na siya makikipag-ugnayan dito sa Taiwan about doon sa arms deal na yun? Linaw naman ang kanilang pagkakaisa ng opinyon pagdating sa bansang Iran na huwag itong payagang magkaroon ng armas nuklear at iginiit dito ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Okay. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. Okay, so kung sa Taiwan mga tol, naging matikas dito si Xi Jinping. Pagdating naman sa Iran ay dito nagkasundo sila, At talagang dito ini-stand pa rin, ang stand pa rin ni Trump is dapat hindi magkaroon ng nuclear weapon itong Iran. Alalahanin natin mga kapatid, ang Iran at ang China, vibes yan.
No, magkaibigan yan, magkasundo yan. Pero dito, nilinaw ni US President Donald Trump na ang tinitindigan ng Amerika ay hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon itong Iran. At yung pagbubukas na rin, syempre, ng Strait of Hormuz, pinagkasunduan na rin nila. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. Kaugnay ng usaping pangkalakalan, sinabi ni Trump na bibili ang China ng nasa 200 eroplano ng Boeing at nasa 400 units ng makina at 250 Boeing aircraft, yung malalaking eroplano, no? At 400 engines. kung magiging maganda ang resulta ay itataas ng China ang deal sa 750 units ng eroplano. Nauna na ring iniulat ng White Malaki-laking kita yon. House na bubuksan ng China ang market access nito sa US at tatanggap ng mas maraming US investors. Pinakapositibo naman ayon kay Trump ang patungkol sa sektor ng agrikultura na aniya ay magandang balita para sa mga US farmer dahil bibili ang China ng bilyong-bilyong halaga ng soybeans. Kung naalala ninyo nitong mga nakaraang buwan, taon, mga tol, nagkaroon sila ng tinatawag na tariff war, no, about sa mga product ng China na pinapatungan ng Amerika ng mataas na buwis at ganun din naman sa mga produkto ng Amerika na pinapatawan din ng China ng mataas na buwis. Pero dito sa pagkakataong ito, medyo maganda ang resulta ng naging pag-uusap nila at pagdating sa kalakalan, medyo malakihang mga tol, usapin itong pinag-uusapan natin dito. Enhancing US-China economic cooperation, expansion of market access for American businesses into China, increase Chinese investment into US industries, and the flow of fentanyl precursors into the United States, increase Chinese purchases of American agricultural products. President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. Our farmers are going to be taking it. Our farmers are going to be very happy with the deal we made. Sa September 24, 2026, nakatakda namang dumalaw si President Xi sa Amerika sa imbitasyon na rin ni President Trump. Sa ngayon, nakabalik na ang US leader sa White House matapos ang matagumpay na pagbisita sa China. Noel Polya. Maganda ngayon ng nila. Ewan natin mga kapatid, baka kasi magkaharap lang sila eh. After few weeks, after few months, nagbabangayan na naman. Sana, alam nyo na, ang pinakagusto naman nating lahat is magkaroon ng maayos na daloy ng daigdig kasi damay lahat mga tol hindi lang naman sila no? Pero sa tingin ninyo, ano ang masasabi ninyo dito sa napag-usapan nitong dalawang leader? At ano ang masasabi ninyo tungkol sa tila ba magandang relasyon ngayon ng US at ng China? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba.